Umabot sa mahigit 1,000 individual ang nasaktan sa mahigit 30 oras sa traslasyon ng mga Katoliko. May mga napaulat ring namatay sa aktibidad na natapos kaninang umaga. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Eksakto alas 10:50 ng umaga nang matapos ang idinaos na traslasyon ng mga Katoliko na tumagal ng 30 oras at 50 minuto. Sa datos ng NCRPO, may 4 na individual ang naiulat na namatay, kabilang ang isang photojournalist na inatake habang nagko-cover at isang 30 anyos na lalaki na natumba at nagulungan ng andas kaninang madaling araw. Naisugod pa sa ospital ang biktima, ngunit idiniklarang dead on arrival. Sa kabila nito, natapos ng mapayapa ang aktibidad nang walang anumang naitalang major untoward incident. Ang usapin po kasi ng shortened procession versus yung pong length ng yung haba at yung pong safety ng mga ating mga kababayan o yung safe ending. Ang sinasabi ko po dito, safety of life always prevails over length, tradition, or speed of the procession. Samantala, itinuturing naman na pinakamabilis at pinakamapayapa ang traslasyon noong 2024. Base sa record, umabot lang sa eksaktong 15 oras ang itinagalang prosesyon mula sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church. Nakatulong daw dito ang maaga at maayos na latag ng seguridad na ipinatupad ng NOI Director ng National Capital Region Police Office o NCRPO at ngayon acting PNP Chief na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sa kabila ng aabot sa 6.5 milyon na sumama sa prosesyon, walang nangyaring anumang untoward incident na nakaapekto sa aktibidad na natapos ng maayos at mapayapa. Bagaman may ilang nasugatan at nakaranas ng medical issue gaya ng pagkahilo, wala namang naitalang namatay sa gitna ng prosesyon. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.